Ilang sandali pa bago tawagin ang kanyang pangalan, ngunit hindi na halos humihinga si Regine Arcellana. Sa ilalim ng libo-libong mararangyang ilaw ng ballroom, sa harap ng daan-daang maimpluwensyang tao sa mundo ng negosyo, dapat ay nararamdaman niya ang tagumpay. Ang kamay niyang nakapatong sa mesa ay bahagyang nanginginig. Ito na yon, ang parangal bilang babaeng negosyante ng taon. Ngunit hindi ang tropeyo ang hanap ng kanyang mga mata. Hinanap niya ang kanyang asawa, ang kanyang Theo. At nakita niya ito, nakaupo sa pangalawang hanay. Ang gwapo nitong mukha ay bahagyang nakangiti. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang laging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay hindi nakatingin sa entablado. Hindi sa kanya. Ang mga mata ni Theo ay nakatuon sa isang babae sa kabilang dulo ng hanay. Isang babaeng hindi pamilyar kay Regine. Maganda ito, balot sa isang mamahaling itim na bestida at may ngiti sa mga labi na tila may lihim na nalalaman. Sino siya? Isang malamig na kamay ang tila humaplos sa puso ni Regine at ang tatanggap ng parangal para sa babaeng negosyante ng taon. Walang iba kundi ang CEO at founder ng Arcellana Foods, Miss Regine Arcellana. Nagpalakpakan ang lahat. Tumayo si Regine, pilit na ngumiti at naglakad paakyat sa entablado. Ang bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang layo. Kinuha niya ang mabigat na tropeyo. Ang malamig na metal nito ay isang paalala ng bigat na biglang bumalot sa kanyang dibdib. Humarap siya sa mikropono. Ang pinraktis niyang talumpati ay biglang naglaho sa kanyang isipan. Maraming salamat po. Simula niya. Ang boses ay mas kalmado kaysa sa nararamdaman niya. Isang malaking karangalan po ito. Muli niyang sinulyapan si Theo. Sa pagkakataong ito, nakatingin na ito sa kanya. Pumapalakpak, ang nangiti ay mas malawak na. Ngunit para kay Regine, huli na. Nakita na niya ang hindi dapat makita. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin. Pagpapatuloy niya, pilit na ibinabalik ang tingin sa mga manunood. Ito ay para sa lahat ng empleyado ng Arcellana Foods. At higit sa lahat, huminto siya sandali. Para sa aking asawa, si Theo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Siya ang aking payapang kanlungan sa gitna ng lahat ng bagyo. Siya ang nagpapaalala sa akin na huminga kapag nakakalimutan ko na. Mahal, para sa atin ito. Muling nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit sa gitna ng ingay, ang tanging nakikita ni Regine ay ang bahagyang pagkawala ng nangiti sa mukha ni Theo. Pagkatapos ng seremonya, sa kasagsagan ng party, dinumog si Regine ng mga pagbati. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Pilit niyang hinahanap ang babaeng nakita niya kanina. Regine, binabati kita. Napakagaling, sabi ng isang kasosyo sa negosyo. Salamat, sir. Sagot niya, ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. At pagkatapos ay nakita niya ito. Palapit sa kanilang gawi. Kasama nito si Mr. Ledesma, isa sa mga pangunahing miyembro ng board. Regine, I'd like you to meet our new investor. This is Miss Isabella Montero, sabi ni Mr. Ledesma. Kaya pala. Siya ang bagong mamumuhunan. Inilahad ni Isabella ang kanyang kamay. Ang mga kuko nito ay perpektong nakakulay pula. It's an honor to finally meet you, Miss Arcellana. I'm a big admirer of your work. Sabi ni Isabella, ang boses ay malambing ngunit may kakaibang talas. The honor is all mine, Miss Montero. Welcome to the company. Sagot ni Regine, kinakamayan ito. Malamig ang kamay ni Isabella. Nag-usap sila sandali tungkol sa negosyo. Ngunit ang mga mata ni Regine ay palihim na nagmamasid. Nakita niya si Theo na papalapit. Theo, halika, tawag ni Regine. Nang makita ni Theo si Isabella, isang hindi mailarawang emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito ngumiti. Isabella, nandito ka na pala. Isabella. Tinawag niya ito sa unang pangalan. Of course, Theo. I wouldn't miss this for the world. Sagot ni Isabella, ang tingin ay malagkit na nakatuon kay Theo. Maya-maya pa sa gitna ng pag-aasikaso sa ibang mga bisita, nakita ni Regine sina Theo at Isabella
Sa isang sulok, seryosong nag-uusap. Masyadong malayo para marinig niya, ngunit sapat na malapit para makita ang kanilang itsura. Hindi ito mukhang usapang negosyo lang. May personal sa paraan ng kanilang pagtayo, sa paraan ng pagtango ni Theo sa sinasabi ni Isabela. Isang apoy ng selos, isang emosyong matagal nang hindi naramdaman ni Regine ang biglang nag-alab sa kanyang puso. Sa biyahe pa uwi, ang katahimikan sa loob ng kanilang sasakyan ay nakakabingi. Ang tropeyo ay nakalagay sa upuan sa likod. Ang kinang nito ay tila isang pangungutya. Hindi mo nabanggit sa akin na magkakilala na pala kayo ng bagong investor. Basag ni Regine sa katahimikan. Nakita niya ang paghigpit ng hawak ni Theo sa manibela. Si Isabela? Oo, nagkita na kami sa ilang mga conference dati. Ganun ba? Tumango si Theo. Ang mga mata ay nakatuon sa daan. Nag-usap kami kanina tungkol sa ilang mga bagong research. May mga ideya siya. Mukhang marami kayong napag-usapan, sabi ni Regine, hindi mapigilan ang pait sa kanyang boses. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tungkol lang sa trabaho, mahal, sabi ni Theo sa wakas. Ngunit may pag-aatubili sa boses nito. Isang maliit, halos hindi mapansing pag-aatubili na sumaksak sa puso ni Regine. Kilala niya ang kanyang asawa at alam niyang meron itong hindi sinasabi. Pagdating sa bahay, unang naligo si Theo. Si Regine naman ay naupo sa gilid ng kama, nakatitig sa kawalan. Ang perpektong gabi ay nasira na. Ang tagumpay ay mayroon ng bahid ng duda. Nang makatulog na si Theo, ang mahimbing nitong paghinga ang tanging maririnig sa malawak nilang silid. Isang tunog na dati ay nagpapakalma kay Regine, ngunit ngayon ay tila isang insulto sa gulo ng kanyang isipan. Paano ito nakakatulog ng ganito? Samantalang siya ay gising na gising, pinapatay ng mga tanong na walang sagot. Dahan-dahan siyang gumalaw, umupo sa kama. Ang mga mata niya ay napako sa isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang cellphone ni Theo. Nakatayo ito sa bedside table, isang bagay na hindi niya kailanman pinakialaman. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, hindi niya kailangan. Mayroon silang tiwala sa isa't isa, o yon ang akala niya. Huwag, Regine. Bulong niya sa sarili. Huwag mong gawin yan. Ngunit ang kamay niya ay may sariling isip. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw, inabot niya ang malamig na metal ng telepono. Bawat segundo ay isang kawalang hanggan. Takot na baka magising si Theo at makita ang ginagawa niyang pagtataksil sa kanilang tiwala. Dinala niya ito sa banyo, isinara ang pinto nang walang tunog. Sumandal siya sa malamig na pader at huminga ng malalim. Alam niya ang password, ang anibersaryo nila. Isang bagay na dati ay nagpapakilig sa kanya, ngunit ngayon ay parang lason. Binuksan niya ang messages. Ang puso niya ay kumakarera. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang nag-i-scroll siya pababa. Mga mensahe mula sa mga katrabaho, sa nanay nito, sa mga kaibigan. Walang kakaiba. Nakahinga siya ng maluwag. Baliw ka lang, Regine. Paranoid ka lang. Isasauli na sana niya ang telepono nang isang pangalan ang pumukaw sa kanyang pansin. Isabela Montero. Ang paghinga ni Regine ay biglang napatid. Pinindot niya ito. Isang mensahe lang ang laman. Ipinadala 20 minuto lang ang nakalipas noong mga sandaling akala ni Regine ay mahimbing nang natutulog ang kanyang asawa. It was nice seeing you again, Theo. Just like old times. Paulit-ulit na binasa ni Regine ang mga salita. Ang bawat letra ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang mga mata, sa kanyang puso. Again, muli. Hindi lang sa mga conference, just like old times, katulad ng dati. Anong dati? Anong dati ang meron sila na hindi niya alam? Ang mga salitang tungkol lang sa trabaho, mahal, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang kasinungalingan, isang malinaw na kasinungalingan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata.
Napayuko si Regine at isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng telepono, ginagawang malabo ang mensaheng sumisira sa kanyang mundo. Dahan-dahan niyang ibinalik ang cellphone sa bedside table sa eksaktong posisyon kung saan niya ito kinuha. Humiga siya ulit, nakatalikod sa kanyang asawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang imahe ng mga salitang yon ay nakaukit na sa kanyang isipan. Ang payapang kanlungan na pinagmamalaki niya kanina sa entablado ay biglang gumuho at sa dilim ng kanilang silid, alam ni Regine na ito ay simula pa lamang. Ang simula ng mga kasinungalingan. Kinabukasan, sinubukan ni Regine na magpanggap na parang walang nangyari. Naghanda siya ng kape, eksakto sa paraan na gusto ni Theo. Nagbasa siya ng balita sa kanyang tablet habang kumakain sila ng almusal. Ngumiti siya nang halikan siya nito sa pisngi bago umalis papuntang laboratorio. Ngunit ang lahat ng yon ay isang palabas. Sa bawat kilos niya, sa bawat ngiti, naroon ang mga salitang "just like old times" na sumusunog sa kanyang alaala. Ang bawat normal na kilos ni Theo ay tila may bahid ng pagkukunwari. Ang paghalik nito ay parang mas malamig. Ang I love you nito ay parang mas mababaw. O baka nasa isip niya lang ang lahat? Nababaliw na ako, bulong ni Regine sa sarili nang makarating siya sa kanyang opisina. Sinubukan niyang ibuhos ang sarili sa trabaho. Mga report na kailangang basahin, mga kontratang kailangang suriin. Ngunit ang mga letra at numero ay lumalabo sa harap ng kanyang mga mata. Napansin niyang unti-unting nag-iiba si Theo sa mga sumunod na araw. Lagi na itong ginagabi ng uwi, ang palusot ay laging maraming trabaho sa lab. Ang mga tawag nito sa tanghali ay naging mas maikli. Ang mga sagot nito sa kanyang mga tanong ay laging isang salita lang. "Kumusta ang araw mo, mahal?" tanong ni Regine isang gabi sa telepono. "Okay lang, pagod," sagot nito. May naririnig siyang ibang boses sa kabilang linya. "Sino yan?" Hindi niya napigilang itanong. Katrabaho lang. "Sige na, mahal. May tatapusin pa kami. Tatawag ako ulit mamaya." At ibinaba na nito ang tawag. Hindi na ito tumawag ulit. Ang bawat araw ay isang bagong torture. Ang tiwalang ipinundar nila sa loob ng 5 taon ay unti-unting ginigiba ng isang mensaheng nabasa niya sa dilim. Isang hapon, habang abala si Regine sa isang meeting, pumasok ang kanyang sekretarya na si Ana. May dalang isang malaking gift basket. "Ma'am, pinabibigay po," sabi ni Ana. Ang basket ay puno ng mamahaling alak, keso, at tsokolate. May isang maliit na card na nakasabit dito. Kinuha ito ni Regine. Ang sulat kamay ay elegante at pamilyar. Mula kay Isabela Montero. Binuksan niya ang card. "Regine, a small gift for you to relax. I know how stressful it is to run a company. Don't worry about Theo. He's in good hands with me on our business trip to Cebu. We'll take good care of the research." Naramdaman ni Regine ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Isang business trip? Hindi man lang ito nabanggit ni Theo sa kanya. At ang lakas ng loob ni Isabela na magpadala ng ganito, na para bang ipinamumukmukha sa kanya na hawak nito ang kanyang asawa. "Ana, itapon mo yan," utos ni Regine. Ang boses ay malamig at mariin. "Po, ma'am?" Nagtatakang tanong ni Ana. "Ang sabi ko, itapon mo." Nang gabing iyon, sinubukan ni Regine na tawagan si Theo. Pang-apat na ring bago ito sumagot. "Hello, mahal. Business trip sa Cebu, Theo? Kailan ka pa natutong maglihim sa akin?" Bungad agad ni Regine, hindi na napigilan ng galit. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Theo sa kabilang linya. "Biglaan kasi, Regine. Sorry, nakalimutan kong sabihin. Para din naman to sa kumpanya." "Para sa kumpanya? O para may panahon kayo ni Isabela?" "Regine, ano bang sinasabi mo? Trabaho lang to." "Trabaho? Theo, wag mo akong gawing tanga." "Mahal, pagod ako. Pwede bang bukas na lang natin to pag-usapan pag-uwi ko?"
At bago pa man makasagot si Regine, ibinaba na naman nito ang tawag. Napaupo si Regine sa kama. Hawak ang cellphone. Ang galit ay napalitan ng isang nakakalamig na pakiramdam ng pagkatalo. Hindi na niya kilala ang lalaking pinakasalan niya. Kinabukasan sa opisina, pinatawag niya si Ana. Ana, anong masasabi mo sa performance ni Miss Montero bilang investor? Nag-alangan si Ana. Ma'am, kung totoo po ang sasabihin ko, masyado po siyang nakikialam. Humihingi siya ng mga report na hindi naman sakop ng kanyang investment at lagi niyang hinahanap si Sir Theo. Tumango si Regine. Ang kanyang mga hinala ay nagkakaroon ng kumpirmasyon sa pagtatapos ng araw habang nag-aayos na siya ng gamit para umuwi. Isang email ang pumasok sa kanyang inbox, walang subject. Ang nagpadala ay isang email address na gawa sa mga letra at numerong walang kahulugan. Nagdalawang isip siya kung bubuksan ito. Baka isang virus lang, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Isang masamang kutob. Pinindot niya ito. Walang nakasulat sa email. Mayroon lang itong isang attachment. Isang zip file na naglalaman ng mga litrato. Nanginginig ang kamay niyang download at binuksan ang file. Ang unang litrato, si Theo at Isabella. Magkatabing nakaupo sa isang mamahaling restaurant sa Cebu, masayang nagtatawanan. Ang pangalawang litrato, nasa isang yate sila. Ang hangin ay nililipad ang buhok ni Isabella. Si Theo ay nakatingin dito. May ngiti sa mga labi. Isang nangiting matagal nang hindi nakikita ni Regine na para sa kanya. Ang pangatlong litrato, magkasama sila sa isang bar. Madilim ang paligid. Ang ulo ni Isabella ay nakasandal sa balikat ni Theo. Ang kamay ni Theo ay nakapatong sa likod nito. Napatitig si Regine sa huling litrato. Ang mundo niya ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang ingay ng syudad sa labas ng kanyang bintana ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso na tila binabasag sa loob ng kanyang dibdib. Ang pagdududa ay naging sakit. Ang sakit ay naging galit. At ngayon, ang galit ay naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang puso. Hindi ito gawa-gawa ng kanyang isip. Ito ay katotohanan. Isinara niya ang kanyang laptop. Ang paghinga niya ay mababaw. Isang salita lang ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Taksil. Pagkababa ng telepono, napasandal si Theo sa pader ng kanyang kwarto sa hotel. Ang katahimikan ay tila sumisigaw. Regine, kung alam mo lang, bulong niya sa hangin. Minasahe ni Theo ang kanyang sentido. Ilang gabi na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Ang bawat ngiti niya kay Isabella Montero ay isang pagsisikap. Ang bawat pag-uusap nila tungkol sa trabaho ay isang maingat na sayaw sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Pagod na siya, ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Hindi ngayon. Kinabukasan, bago siya bumalik ng Maynila, mayroon siyang isang huling kailangang puntahan. Isang maliit at hindi kapansin-pansing coffee shop sa labas ng syudad. Sa isang sulok doon, naghihintay ang isang lalaking nasa edad 50. May makapal na bigote at suot na simpleng polo shirt. Mukha itong ordinaryong empleyado. Ngunit si Mang Cesar ay isa sa pinakamagaling na private investigators sa bansa. Sir Theo, bati nito nang makaupo si Theo. Anong nakuha mo, Mang Cesar? Tanong ni Theo, walang paligoy-ligoy. Inilapag ni Mang Cesar ang isang brown envelope sa mesa. Hindi simple ang kalaban ninyo, sir. Si Isabella Montero, malinis ang record sa labas. Pero sa ilalim, may mga transaksyon siyang dumadaan sa mga dummy accounts. Maliit pa lang ang nahahanap ko, pero sigurado akong may itinatago siyang mas malaki. Binuksan ni Theo ang envelope. Mga kopya ng bank transaction. Mga pangalan ng mga kumpanyang hindi niya kilala. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya, Mang Cesar. Isang bagay na hindi niya matatakasan. Iyon na nga po ang mahirap. Sir,
Masyado siyang maingat, sagot ng imbestigador. Kailangan nating mapalapit pa sa kanya. Kailangan niyang magtiwala sa iyo ng lubusan. Napabuntong hininga si Theo. Alam niya kung anong ibig sabihin nito. Mas maraming oras na kasama si Isabela. Mas maraming kasinungalingan para kay Regine. Habang nakatingin sa mga dokumento, bigla niyang naalala ang isang imahe mula sa kanyang kabataan. Ang amoy ng ospital, ang puting mga pader, at ang kanyang ama, nakaupo sa sahig ng pasilyo, umiiyak na parang isang bata. Isang matipuno at malakas na lalaki na gumuho sa isang iglap. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat, Theo. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang ama. Ang boses ay basag. Ang kaibigan ko, tinraidor ako. Ang negosyo ng kanilang pamilya ay nawala dahil sa isang taong pinagkatiwalaan ng kanyang ama. Ang kahihiyan at pagkatalo ay dahan-dahang pumatay sa espiritu nito. At si Theo, na 15 taong gulang pa lang noon, ay nanumpa sa sarili. Hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon sa mga taong mahal niya. Hinding-hindi niya hahayaang maranasan ni Regine ang sakit na naranasan ng kanyang ina. Kaya niya ito ginagawa. Kaya niya tinitiis ang lahat ng ito ng mag-isa para protektahan si Regine dahil natatakot siyang kung malalaman nito ang katotohanan, ang stress at pag-aalala ay makaapekto sa pamamalakad nito sa kumpanya. O mas malala, baka gumawa ito ng isang mapusok na desisyon na ikapahamak ng lahat. Sir Theo? Napakurap si Theo. Bumalik sa kasalukuyan. Gawin mo ang lahat, Mang Cesar. Huwag kang mag-alala sa gastos. Basta't iligtas natin ang kumpanya. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, sinubukan niyang tawagan si Regine. Gusto niyang marinig ang boses nito. Gusto niyang sabihing pauwi na siya. Sumagot ito, ngunit ang boses ay malamig. Ano? Mahal, pauwi na ako, sabi ni Theo. Okay? Isang salita lang, malamig, matigas. Regine, mag-usap tayo pag-uwi ko. Please. Ilang segundong katahimikan. Pagod ako, Theo. Maraming problema sa opisina. At ibinaba nito ang tawag. Napahawak si Theo sa kanyang dibdib. Bawat araw na lumilipas, nararamdaman niya ang paglayo ng loob ni Regine. Ang pader na namamagitan sa kanila ay lalong tumataas. Sa airport, habang naghihintay ng kanyang bagahe, nakatanggap siya ng text mula kay Isabela. Thanks for the trip, Theo. Let's talk again soon. Your wife called me, by the way. She sounded upset. I hope I'm not causing any trouble between you two. Napsirado si Theo ng kanyang kamao. Pati ba naman ito? Ginagamit ni Isabela. Pinalalabas pa nitong si Regine ang masama, ang selosa. Pinapalakas nito ang paniniwala ni Theo na hindi maiintindihan ni Regine ang sitwasyon. Pagdating niya sa kanilang bahay, ang inaasahan niyang mainit na salubong ay isang nakakabiinging katahimikan. Nakita niya si Regine sa sala, nakaupo, nakatingin sa bintana. Mahal, sabi niya, dahan-dahang lumapit. Gusto niya itong yakapin. Gusto niyang sabihin na siya pa rin ito, ang Theong nagmamahal sa kanya. Ngunit hindi lumingon si Regine. Pagod ka na ba sa pagpapanggap, Theo? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Regine, anong... Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagmamahal tuwing tinitingnan siya, ay blangko ngayon. Malamig. Iniabot nito ang isang cellphone. Ang screen ay bukas. Sa mga litratong nakita niya, siya at si Isabela. Napatigil si Theo. Ang lahat ng salitang inihanda niya ay naglaho. Tumingin si Regine diretso sa kanyang mga mata. Ang sakit at pagkakanulo sa tingin nito ay tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Ano to, Theo? Nakatayo si Theo sa gitna ng sala. Ang mukha ay nagpapakita ng gulat at pagkalito. Ang mga litrato sa screen ng cellphone ay tila sumisigaw ng kanyang pagkakasala. Para kay Regine, ang kanyang katahimikan ang pinakamatibay na ebidensya.
Wala kang masabi? Tanong ni Regine. Ang boses ay kalmado sa paraang nakakatakot. Ito ang boses na ginagamit niya sa boardroom bago niya sirain ang isang kalaban. Dahil totoo ang lahat? Regine, hindi yan tulad ng iniisip mo. Sa wakas ay sabi ni Theo, ang boses ay halos pabulong. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Regine. Talaga? Hindi tulad ng iniisip ko. Ano ba ang dapat kong isipin, Theo? Na nagkatuwaan lang kayo, na aksidente lang na napasandal ang ulo niya sa balikat mo. Lumapit si Theo. Sinubukang abutin ang kamay niya. Mahal, pakinggan mo muna ako. Huwag! Sigaw ni Regine. Humakbang paatras na para bang ang paghawak nito ay isang apoy na susunog sa kanya. Ayokong marinig ang mga kasinungalingan mo. Una, ang text. Pagkatapos, ang business trip na hindi mo sinabi. At ngayon, ito. Gaano katagal na, Theo? Gaano katagal mo na akong ginagawang tanga? Ang sakit sa kanyang dibdib ay nagiging purong galit. Walang nangyayari sa amin, Regine. Maniwala ka. Pakiusap ni Theo. Ang desperasyon ay bakas na sa kanyang mukha. Magtiwala ka sa akin, please. Ang salitang tiwala ay parang isang sampal. Tiwala. Ulit ni Regine, ang boses ay nanginginig na sa pinipigilang emosyon. Paano ako magtitiwala sa'yo? 5 taon, Theo. 5 taon kong ibinigay sa'yo ang lahat. Ang tiwala ko, ang puso ko. Itinapon mo lang lahat para sa babaeng yon? Hindi totoo yan. Mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit mo to ginagawa? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ngayon na. Hamon niya. Ngunit muling natahimik si Theo. Yumuko ito, hindi makatingin sa kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, alam na ni Regine ang sagot. Wala itong maibibigay na paliwanag na katanggap-tanggap dahil ang katotohanan ay ang nakikita niya mismo sa mga litrato. Tumalikod si Regine, tapos na ang usapan. Saan ka pupunta? Tanong ni Theo. Hindi siya sumagot. Naglakad siya paakyat sa kanilang kwarto. Kinuha niya ang kanyang unan at isang kumot. Tahimik. Walang luha. Ang nararamdaman niya ay lumagpas na sa sakit. Ito ay isang malamig na pamamanhid. Sumunod si Theo sa kanya. Regine, anong ginagawa mo? Wag naman ganito. Huminto siya sa tapat ng pinto ng guest room. Hinarap niya ito. Ang mga mata ay walang buhay. Kailangan ko ng espasyo, Theo. Espasyo mula sa'yo. Pumasok siya sa kwarto at dahan-dahang isinara ang pinto. Narinig niya ang mahinang click ng lock. Isang tunog na nagsasabing hindi lang isang pinto ang nagsara sa pagitan nila, kundi pati na rin ang isang bahagi ng kanyang puso. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Nag-uuwian sila sa iisang bahay ngunit parang hangin ang turingan sa isa't isa. Natutulog sila sa magkaibang kwarto. Ang tahanan na dati kanilang kanlungan ay naging isang malamig na battlefield. Ang tensyon ay umabot hanggang sa opisina. Sa isang mahalagang board meeting, iprinesenta ni Regine ang kanyang mga plano para sa susunod na quarter. Habang nagsasalita siya, nakita niya si Isabella na nakangiti sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Nang matapos si Regine, tumaas ng kamay si Isabella. Isang magandang plano, Regine, simula nito. Pero meron akong isang mungkahi. Base sa mga paunang pag-aaral namin ni Theo, baka mas makabubuti kung ilalaan natin ang mas malaking pondo sa bagong research na ginagawa niya. It's a bit of a gamble, but the payout could be huge. Lahat ng mata ay napunta kay Regine. Ang mungkahi ni Isabella ay direktang sumasalungat sa kanyang estratehiya at ginamit pa nito ang pangalan ni Theo. Salamat sa iyong mungkahi, Miss Montero. Sagot ni Regine, ang boses ay kontrolado. Ngunit mananatili tayo sa plano. Hindi tayo maglalagay ng pondo sa isang bagay na hindi pa napatutunayan. Pero si Theo mismo ang nagsabi na, ako ang CEO, putol ni Regine, at ako ang magpapasya.
Naging tensyonado ang buong silid. Kung ganoon, sabi ng isa sa mga board member, nais naming marinig ang opinyon ni Dr. Ramirez. Teo, ano sa tingin mo ang mas makabubuti para sa kumpanya? Lahat sila ay tumingin kay Theo. Nakatitig si Regine sa kanyang asawa, naghihintay. Ito na ang pagkakataon nito para suportahan siya, para ipakita sa lahat kung kanino ito tapat. Ngunit si Theo ay nanatiling tahimik sa loob ng ilang segundo. Tumingin ito kay Regine, pagkatapos ay kay Isabela. Sa tingin ko, parehong may punto ang dalawang panig, sabi nito sa wakas. Kailangan pa ng masusing pag-aaral. Isang sagot na walang kinakampihan, isang sagot na duwag. Para kay Regine, iyon ay isang pagtataksil sa harap ng lahat. Pakiramdam niya ay sinampal siya. Sa harap ng kanilang mga kasamahan, sa harap ng babaeng sumisira sa kanilang pagsasama, pinili ni Theo na huwag siyang panindigan. Natapos ang meeting na wala sa sarili si Regine, pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa laban na ito. Nang gabing iyon, pauwi na sana siya nang mapadaan siya sa study room ni Theo. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses nito, kausap sa telepono. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit isang pangungusap ang narinig niya na nagpatigil sa kanyang paglalakad. Gagawin ko. Kailangan kong pirmahan para makuha ang tiwala niya. Para kay Regine to. Napahawak si Regine sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang puso ay tila dinurog. Kailangan kong pirmahan para makuha ang tiwala niya. Ang tiwala ni Isabela. May ipipirma siya. Isang bagay na para makuha ang loob ng babaeng yon. At ang pinakamasakit sa lahat, ginagawa niya raw yon para kay Regine. Isang kasinungalingan na napakalaki, napakasakit, na halos hindi na niya kinaya. Dahan-dahan siyang lumayo sa pinto. Ang bawat hakbang ay parang may tinik. Ang huling piraso ng pag-asa sa kanyang puso ay tuluyan ng namatay. Ang kanyang asawa ay hindi lang nagtataksil sa kanya. Ipagkakanulo rin nito ang kumpanyang binuo niya mula sa sarili niyang dugo at pawis. 2 araw. 2 araw ng isang nakakabinging katahimikan sa pagitan nila ni Theo. Si Regine ay ibinuhos ang lahat ng kanyang oras at lakas sa trabaho. Ginagawa itong pader laban sa sakit na unti-unting kumakain sa kanyang puso. Nasa kalagitnaan siya ng isang meeting kasama ang marketing department, pilit na pinapanatili ang isang imahe ng awtoridad at kontrol. Kailangan nating maging mas agresibo sa ating bagong kampanya, sabi niya. Ang boses ay matatag. Ang ating mga kakumpetensya ay hindi natutulog. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Ang kanyang sekretarya na si Ana ay pumasok. Ang mukha ay namumutla at ang mga kamay ay nanginginig. Ma'am Regine, sorry po sa abala pero kailangan niyo po itong makita, sabi ni Ana. Ang boses ay halos hindi marinig. Inabot nito ang isang tablet. Napakunot ang noo ni Regine. Ana, nasa gitna ako ng meeting. Ma'am, importante po talaga. Kinuha ni Regine ang tablet ng may pagkainis. Ngunit nang makita niya ang headline ng isang sikat na online news site, ang lahat ng dugo sa kanyang muka ay tila hinigop. Arcelana Foods inimbestigahan dahil sa paggamit ng mababang uri ng sangkap. Focus ng CEO. Questionable dahil sa personal na problema? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Naramdaman ni Regine ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig habang binabasa niya ang mga unang talata. Isang anonymous source daw mula sa loob ng kumpanya ang nagbunyag na gumagamit sila ng mga imported na sangkap na hindi pumapasa sa kalidad para makatipid. At ang pinakamasakit, idinadawit ng artikulo ang kanyang personal na buhay. Sinasabing ang kanyang kaguluhan sa pamilya ay nakaaapekto na sa kanyang pamumuno. Sino? Sino ang gumawa nito? Bulong ni Regine sa sarili. Ang kanyang cellphone sa mesa ay biglang umilaw at nag-vibrate.
Isang tawag mula sa isa sa mga board member. Bago pa niya ito masagot, isa pang tawag ang pumasok. At isa pa. Ang meeting ay tapos na. Sabi ni Regine, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumayo siya at naglakad palabas ng silid. Ang mga paa ay tila gawa sa tingga. Pagpasok niya sa kanyang opisina, ang telepono ay walang tigil sa pagring. Mga mamamahayag, mga galit na mamumuhunan, mga kasosyo sa negosyo na humihingi ng paliwanag. Sa loob lamang ng isang oras, ang kumpanyang binuo niya sa loob ng 10 taon ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang stock market ay nag-react kaagad. Ang presyo ng kanilang mga shares ay bumagsak ng husto. Isang krisis, isang ganap na kalamidad. Habang sinusubukan niyang kausapin ang kanilang legal team, isang tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero ang pumasok. Dahil sa gulo, sinagot niya ito nang hindi nag-iisip. Hello? Regine? Oh my God! Narinig ko ang balita. Ayos ka lang ba? Ang boses ni Isabela Montero. Malambing, puno ng pekeng pag-aalala. Napsirado si Regine ng kanyang kamao. Ano ang kailangan mo, Isabela? Wala. Nag-aalala lang ako sa'yo at sa kumpanya. This is horrible. Kung meron man akong maitutulong, sabihin mo lang. We're partners after all. Ang pagiging partner. Ang salitang yun ay parang isang insulto. Maraming salamat sa iyong pag-aalala, Miss Montero. Pero kaya naming ayusin to, sabi ni Regine at ibinaba ang tawag. Itinapon niya ang kanyang cellphone sa sofa. Sumasakit ang kanyang ulo. Kailangan niyang malaman kung sino ang nagpakalat ng kasinungalingang ito. Ana, tawag niya sa intercom. I-trace ninyo ang source ng leak. Tingnan ninyo ang lahat ng email, lahat ng komunikasyon sa loob ng nakaraang linggo. Makalipas ang ilang oras, habang papalubog na ang araw, bumalik si Ana sa kanyang opisina. Dala ang isang folder. Ma'am, may nakita po kami, sabi ni Ana. Ang boses ay mababa. May mga email na naglalaman ng mga pekeng dokumento tungkol sa ating mga suppliers. Mukhang ito ang ipinadala sa media at ang mga email mukhang galing sa isang computer dito sa executive floor. Executive floor. Ibig sabihin, isa sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Napaupo si Regine, ang pakiramdam ng pagkakanulo ay mas matindi pa kaysa dati. Hindi lang ang kanyang asawa, pati ang kanyang mga kasamahan. Sino pa ang pwede niyang pagkatiwalaan? Gabi na nang matahimik ang kanyang opisina. Ang gulo sa labas ay humupa na, ngunit ang digmaan sa loob niya ay lalo pang lumalala. Nakatitig siya sa mga gusali ng syudad. Ang mga ilaw nito ay tila nangungutya sa kadilimang bumabalot sa kanya. Tapos na siya. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng pinaghirapan niya? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, ang pangalan ng kanyang abogado, si Attorney Diaz, ang lumitaw sa screen. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Attorney Diaz, may balita na ba? Regine. Ang boses ng abogado ay mabigat at puno ng pag-aalala. May mas malaki tayong problema. Ano pa ang mas lalaki kaysa dito? Mapait na tanong ni Regine. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Ma'am Regine, may pinirmahan si Sir Theo na kasunduan at mukhang labag ito sa interes ng kumpanya. Nanigas si Regine sa kanyang kinauupuan. Ang mga salita ng kanyang abogado ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Paulit-ulit na parang isang masamang panaginip. May pinirmahan si Sir Theo, labag sa interes ng kumpanya. Ipadala mo sa akin ang kopya. Ngayon din? Utos niya. Ang boses ay walang anumang emosyon. Isang nakakakilabot na kalamigan ang gumapang sa kanyang buong katawan. Pinapatay ang lahat ng galit at gulat na naramdaman niya kanina. Wala pang isang minuto, isang email ang pumasok. Ang subject, for your eyes only. Urgent. Nanginginig ang kanyang kamay habang ginagalaw ang mouse. Bawat pag-click
ay tila isang martilyong pumupukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Bumukas ang PDF file. Isang kasunduan sa pagitan ng Arcelana Foods at Montero Investments. Binasa niya ang titulo, Memorandum of Agreement for Joint Research and Development. Mukha itong simple, inosente. Ngunit habang binabasa niya ang mga nilalaman, ang bawat salita ay tila isang matulis na bubog na sumusugat sa kanyang mga mata. Clause 2.1. Access to facilities and formulas. Montero Investments shall be granted supervised access to Arcelana Foods' primary research laboratory and its database of proprietary formulas. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang kanilang mga formula, ang sikreto ng kanilang tagumpay, ang bagay na pinoprotektahan niya ng higit pa sa kanyang buhay. Clause 3.4. Intellectual property sharing. Any new product or innovation resulting from this joint venture shall be co-owned by both parties. Hindi maaari. Ang bawat pangungusap ay isang hiwa, malalim at masakit. Ito ay hindi isang simpleng kasunduan sa pananaliksik. Ito ay isang pagbebenta, isang pagsuko ng lahat ng kanilang pinaghirapan, at ang taong gumawa nito ay ang kanyang sariling asawa. Sa pinakahuling pahina, naroon ito. Ang pirma ni Theodore Ramirez, ang pamilyar na sulat kamay na dati nagpapakilig sa kanya tuwing nakikita niya ito sa mga love letter at birthday card. Ngayon ay selyo ng kanyang pagkawasak. Isinara niya ang laptop. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Ang sakit ay napakalalim na para bang lumagpas na ito sa puntong kaya pa niyang ilabas. Ang natira na lang ay isang malawak na kawalan. Umuwi siya sa kanilang bahay. Bawat sulok ng tahanang binuo nila ay tila isang paalala ng isang buhay na ninakaw sa kanya. Kinuha niya ang mga papel na ipinadala ng kanyang abogado na naprint na at naupo sa sala. Naghihintay. Gabi na nang dumating si Theo. Ang mukha nito ay pagod at puno ng pag-aalala. Nang makita siya nito sa sala, bahagyang gumaan ang itsura nito. Regine, mabutit nandito ka. Nag-alala ako sa iyo buong araw. Sabi nito, lumalapit. Hindi siya sumagot. Mahal, alam ko ang tungkol sa balita. Babangon tayo mula rito. Magkasama tayo. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Dahan-dahang inilapag ni Regine ang mga papel ng kontrata sa ibabaw ng glass table sa pagitan nila. Ang mahinang tunog ng paglapag ng papel sa salamin, ang pinakamalakas na ingay sa buong silid. Nakita ni Theo ang mga dokumento. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Tumingin ito kay Regine. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Saan? Saan mo nakuha yan? Tumingin si Regine sa kanya. Sa unang pagkakataon mula nang umuwi ito, tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Ngunit ang mga mata niya ay hindi nagalit. Ang mga ito ay blanko, walang laman. Hindi yan tulad ng iniisip mo. Mabilis na sabi ni Theo, ang boses ay nagpapanik. May paliwanag ako, Regine. Pakinggan mo ako. Umiling si Regine, isang mabagal at pinal na pag-iling. Tapos na ako, Theo. Sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit matatag. Tapos na akong makinig. Tapos na akong umasa. Tapos na akong maniwala. Tumayo siya. Ang bawat galaw niya ay tila mabigat na parang pasan niya ang buong mundo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Theo. Tumatayo na rin. Hindi siya lumingon. Naglakad siya patungo sa hagdanan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang unti-unting pagkalas ng huling hibla na nag-uugnay sa kanila. Huminto siya sa paanan ng hagdanan. Nakatalikod pa rin dito. Umalis ka muna sa bahay na to, Theo. Ang mga salita ay binitawan niya ng walang galit, walang pait. Parang isang simpleng katotohanan na hindi na mababago. Kailangan ko ng panahon. Narinig niya ang pananahimik sa kanyang likuran. Isang pananahimik na puno ng sakit, pagkabigla,
at ang katotohanan ng isang pagtataksil na tuluyan ng sumira sa lahat. At pagkatapos, ay nagpatuloy na siya sa pag-akyat, iniiwan si Theo sa ibaba, kasama ang pirma nito sa papel. Ang pirma ng kanilang katapusan. Umalis si Theo ng gabing iyon. Walang masyadong salita. Inilagay niya lang ang ilang damit sa isang bag at umalis. Ang mga mata ay puno ng sakit na hindi maintindihan ni Regine. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking, malabong bangungot. Ang bahay na dati puno ng buhay at tawanan ay naging isang malamig na mausoleo ng mga alaala. Ang katahimikan ay nakakabingi, nakakasakal. Bawat sulok ay may anino ni Theo, ang paborito niyang upuan. Ang tabing ng kape na hindi na nagagalaw. Ang kanyang panig ng kama na nananatiling malamig. Si Regine ay gumagalaw na parang isang robot. Gigising siya, maliligo, magbibihis, at pupunta sa opisina para harapin ang isang digmaang alam niyang natatalo na siya. Uuwi siya sa isang bahay na walang laman at matutulog sa isang kama na napakaluwag. Ang kumpanya ay dumudugo. Ang iskandalo ay kumalat na parang apoy. Ang mga mamumuhunan ay umaatras. Ang mga empleyado ay nawawalan ng tiwala. At si Regine, ang kapitan ng barko, ay mag-isang sinasalubong ang bawat alon, habang ang kanyang puso ay butas at nilulunod ng sarili nitong pighati. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, nakatingin sa kawalan, isang email ang pumasok mula sa kalihim ng Board of Directors. Ang subject, formal na pabatid, espesyal na pagpupulong. Binuksan niya ito. Alinsunod sa mga alituntunin ng korporasyon, isang espesyal na pagpupulong ang ipinatatawag sa Biyernes, ika-10 ng umaga, upang pag-usapan ang isang boto ng kawalan ng pagtitiwala, vote of no confidence, para sa kasalukuyang Chief Executive Officer, Miss Regine Arcellana. Iyon na. Ang huling dagok. Hindi lang ang kanyang asawa, hindi lang ang kanyang pagsasama. Ngayon, ang kumpanyang itinuring niyang anak, ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo, ay kukunin na rin sa kanya. Napayuko siya sa kanyang mesa, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, umiyak siya. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang hagulgol na puno ng pagod, sakit, at kawalan ng pag-asa. Umiyak siya para sa kanyang nasirang tiwala, para sa kanyang nawalang pag-ibig, at para sa kanyang gumuho na mundo. Wala na. Nawala na ang lahat. Nang gabing iyon, sa halip na magmukmok, pinilit ni Regine na kumilos. Nagpasya siyang iligpit ang mga gamit ni Theo na naiwan. Isang paraan para tanggapin ang katotohanan. Isang paraan para formal na isara ang pinto. Habang inilalagay niya ang mga damit nito sa isang malaking kahon, isang maliit na lumang album ang nahulog mula sa bulsa ng isang lumang coat. Album ng mga litrato noong kabataan nito. Dahil sa kung anong dahilan, binuklat niya ito. Mga litrato ni Theo noong high school, noong college, kasama ang mga kaibigan. Ngumiti siya ng mapait. At sa huling pahina, may isang litrato na nakakuha ng kanyang pansin. Isang batang Theo, siguro mga 15 taong gulang, nakatayo sa harap ng isang maliit na bahay. Seryoso ang mukha nito, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa tabi niya ay isang lalaki, ang kanyang ama, batay sa pagkakahawig. Ngunit ang ama niya ay mukhang wasak. Nakaupo ito sa hagdan, ang mga balikat ay bagsak, at ang mga mata ay walang buhay. Binaliktad ni Regine ang litrato. May sulat sa likod, sulat kamay ng isang teenager. Papa, babangon tayo. Papa, babangon tayo. Napatitig si Regine sa litrato at sa mga salitang iyon. Naalala niya ang kwento ni Theo tungkol sa pagkalugi ng negosyo ng kanyang ama dahil sa isang business partner na nagtaksil dito. Ang sakit at kahihiyan ay halos ikamatay ng kanyang ama. Isang malamig na kuryente ang biglang gumapang sa kanyang gulugod. Isang tanong ang biglang sumulpot sa kanyang isipan.
Isang tanong na lumalaban sa lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya. Ang isang lalaking ganito, ang isang lalaking nangakong ibabangon ang kanyang ama mula sa pagkalugmok. Kaya bang manloko at magtaksil ng ganito kadali? May mali. May isang piraso ng palaisipan na hindi tumutugma. Ang Theo na nakilala at minahal niya. Ang Theong may ganitong nakaraan ay hindi gagawa nito nang walang napakalalim na dahilan. Ang kanyang ginawa ay hindi simpleng pangangaliwa. Ang pagpirma sa kontratang yon ay isang pagpapakamatay para sa kumpanya. Bakit? Biglang nagbago ang hangin sa silid. Ang kanyang pagluluksa ay napalitan ng isang maliit, nagbabagang tuldok ng pagdududa. Hindi siya susuko ng ganito. Hindi siya magpapatalo nang hindi nalalaman ang buong katotohanan. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nagdial siya ng isang numero mula sa kanyang memorya. Isang private investigator na minsan nang tinulungan ang kanyang kumpanya. Sumagot ito sa pangalawang ring. "Regine Arcelana here," sabi niya. Ang boses ay hindi nabasag, kundi matatag at puno ng isang bagong determinasyon. "May trabaho ako para sa'yo. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon na mahahanap mo." "Tungkol kanino, ma'am?" tanong ng investigador. Huminga ng malalim si Regine. Ang mga mata ay nakatitig sa mukha ni Isabela Montero sa kanyang isipan. Hanapin mo ang lahat tungkol sa nakaraan ni Isabela Montero. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Lahat. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Theo. Nakatira siya ngayon sa isang maliit na hotel. Ang 4 na sulok ng kwarto ay tila isang selda na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakasala. Hindi ang pagkakasala ng pagtataksil, kundi ang pagkakasala ng pananakit sa babaeng pinakamamahal niya. Ang imahe ng blangkong mga mata ni Regine habang sinasabi nitong umalis siya ay paulit. Ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang sakit na nakita niya roon ay mas masahol pa sa anumang pisikal na kirot. Ngunit hindi siya pwedeng magpadala sa emosyon. Hindi ngayon. Malapit na. Ang bitag ay nakalatag na. Ang kailangan na lang ay hintayin ang daga na pumasok dito. "Sir Theo, nasa linya si Mang Cesar," sabi ng boses mula sa kanyang burner phone, isang teleponong ginagamit niya para lang sa operasyong ito. "Cesar, anong balita?" "Nagsimula na siyang gumalaw, sir. Base sa mga nakalap ko, naghahanda si Isabela Montero para sa isang malaking short sell sa stocks ng Arcelana Foods. Gagamitin niya ang iskandalo at ang internal na gulo para pabagsakin ang presyo at kikita siya ng milyon-milyon kapag bumili siya ulit sa mababang halaga." Napapikit si Theo. Iyon na nga ang hinala niya. Hindi lang simpleng paghihiganti. Ito ay isang kalkuladong financial attack. "At ang kontratang pinirmahan mo, sir," pagpapatuloy ni Mang Cesar. Gagamitin niya yon bilang ebidensya sa board meeting para ipakita na kahit ang research head ay wala ng tiwala sa pamumuno ni Ma'am Regine. "Alam ko," mahinang sagot ni Theo. Bahagi iyon ng masakit na plano. Kailangan niyang magmukhang taksil para makuha ang buong tiwala ni Isabela. Kailangan nitong isipin na kontrolado nito ang lahat. Tumingin si Theo sa kanyang wallet. Kinuha niya ang isang luma at kupas na litrato. Ang litrato nila ng kanyang ama noong mga panahong wasak na wasak ito. Ang litrato na nagbibigay sa kanya ng lakas. "Hinding-hindi ko hahayaang maulit yon," bulong niya. Ang sakit na dinaranas ni Regine ngayon ay pansamantala lang. Mas matindi ang sakit kung hahayaan niyang mawasak ang lahat ng pinaghirapan nito. Tumunog ang kanyang regular na cellphone. Ang pangalan ni Isabela ang lumitaw. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili, at sinagot ito. "Theo, darling, I heard the news. Pinalayas ka raw?" "I'm so sorry," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng pekeng awa. "Hindi na mahalaga yon," sagot ni Theo. Ginagawang malamig at mapait ang kanyang boses.
Ang mahalaga, sigurado ka ba sa gagawin mo sa Biyernes? Of course, with the vote of no confidence and you on my side, Regine is finished. At kapag ako na ang may control, aayusin natin ang lahat. We'll be a great team. Good, sabi ni Theo. May ipapadala ako sa iyong email mamaya. Isang huling piraso ng impormasyon na sisigurong babagsak talaga ang stocks bago ang meeting. Oh, I'm intrigued. Ano yan? Ang resulta ng isang internal audit na nagpapakita ng mas maraming problema sa accounting. Siyempre, peke lang. Pero sapat na para magpanik ang lahat. Paliwanag ni Theo. Ito na ang pain. Ang huling pain para masigurong isusugal ni Isabela ang lahat ng pera niya sa short sell. Theo, you are brilliant. A perfect partner in crime. Tawa ni Isabela sa kabilang linya. Nandidiri si Theo sa sarili, ngunit tiniis niya. See you on Friday. Ibinaba niya ang tawag at napasuntok sa pader. Hayop ka, bulong niya. Maya-maya pa, tumawag ang kanyang abogado. Theo, sigurado ka na ba rito? Delikado ang ginagawa mo. Kapag pumalya to, hindi ito papalpak. Putol ni Theo. Narepaso mo na ba ang poison pill clause na isiningit natin sa kontrata? Oo. Nakatago ito sa ilalim ng technical jargon. Pero kapag na-trigger, ito ay isang legal na bomba. Hindi lang nito papawalang bisa ang buong kontrata. Bubuksan din nito ang lahat ng financial records ni Isabela para sa isang damage audit. Lalabas lahat ng itinatago niya. At ano ang trigger? Anumang napatunayang aksyon mula sa panig niya na direktang naglalayong sirain ang reputasyon ng kumpanya o ng mga executive nito. Ang pagpapakalat ng iskandalo. Iyon na mismo ang trigger, Theo. Pwede na nating pasabugin anumang oras. Hindi pa, sabi ni Theo. Hihintayin natin ang board meeting. Gusto kong makita ng lahat kung paano siya guguho. Biglang tumunog ang kanyang burner phone ulit. Si Mang Cesar. Sir, may kakaiba. May isa pang nag-iimbestiga kay Isabela Montero at mukhang magaling. Napakunot ang noo ni Theo. Sino? Hindi ko sigurado, pero ang mga tanong na ginagawa niya ay patungo sa iisang direksyon. Ang nakaraan ni Isabela, ang dati niyang kumpanya, ang Montero Tech. Biglang kinabahan si Theo. Regine. Si Regine. Hindi ito sumuko. Hindi ito nagmukmok lang sa isang sulok. Lumalaban ito. Isang halo ng paghanga at takot ang naramdaman niya. Kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Cesar, anong nangyari sa Montero Tech? Iyon na nga po ang huling piraso ng palaisipan, sir. Ang Montero Tech ay isang promising startup 10 taon na ang nakalipas. Pero nalugi sila at ang kumpanyang bumili ng kanilang mga natirang assets sa murang halaga. Huminto sandali si Mang Cesar. Ay ang Arcelana Foods. Biglang nagliwanag ang lahat kay Theo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay paghihiganti. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, si Regine ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang sariling investigador. Ma'am, nakuha ko na. Ang dahilan ng lahat, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagkaapura. Ma'am, ang dating kumpanya ni Isabela Montero, binili ng Arcelana Foods 10 taon na ang nakakaraan at hindi naging maganda ang paghihiwalay nila. Biyernes, 10:10 ng umaga. Naglakad si Regine papasok sa boardroom na parang isang reyna na papunta sa sarili niyang bitayan. Ang kanyang suot ay isang matingkad na pulang bestida, isang kulay ng kapangyarihan at digmaan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay matatag. Ngunit sa loob, ang kanyang puso ay walang tigil sa pagtibok. Nandoon na silang lahat, ang mga miyembro ng board, mga mukhang seryoso at hindi mabasa. At sa kabilang dulo ng mesa, si Isabela Montero, nakasuot ng puti na para bang isang anghel ng hustisya. Isang mapanlait na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi.
Umupo si Regine sa kanyang pwesto sa unahan ng mesa. Ang katahimikan ay mabigat, halos mahahawakan. Sinimulan ng chairman ang pagpupulong. Pagkatapos ng ilang formalidad, ibinigay niya ang sahig kay Isabela. Tumayo si Isabela, ang kanyang kumpiyansa ay pumupuno sa buong silid. Mga ginoo at ginangnang lupon. Simula niya, ang boses ay malumanay, ngunit puno ng lason. Nalulungkot akong sabihin na narito tayo ngayon dahil sa isang krisis sa pamumuno. Naglakad siya paikot sa mesa. Ang mga mata ay nakatuon kay Regine. Ang Arcelana Foods ay dumudugo. Ang ating reputasyon ay nasira. Ang ating stock value ay bumagsak. At bakit? Dahil ang ating CEO, sa gitna ng lahat ng ito, ay ginugulo ng kanyang personal na mga problema. Ilang miyembro ng board ang nag-iwas ng tingin at bilang patunay na kahit ang kanyang mga pinagkakatiwalaan ay nawalan na ng pag-asa, pagpapatuloy ni Isabela. Hawak ko ngayon ang isang kasunduang pinirmahan mismo ng ating research head, ang asawa ni Miss Arcelana, si Dr. Theodore Ramirez. Isang kasunduan na nagpapakita ng kanyang pagnanais na makipagtulungan sa akin para iligtas ang teknolohiya ng kumpanyang ito mula sa isang pabagsak na pamumuno. Itinaas niya ang kopya ng kontrata. Ito ang huling pako, ang ebidensya ng pagkakanulo. Kaya naman, pagtatapos ni Isabela, hinihiling ko sa inyo na bumoto para sa kapakanan ng kumpanya. Bumoto para alisin si Miss Regine Arcelana sa kanyang posisyon. Umupo siya. Ang ngiti ng tagumpay ay malinaw na sa kanyang mukha. Mayroon ka bang nais sabihin, Regine? Tanong ng chairman. Ang boses ay may bahid ng awa. Huminga ng malalim si Regine. Inihanda niya ang sarili para sa kanyang huling laban. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang dalawang malalaking pinto ng boardroom ay bumukas. Lahat ay napalingon. Nakatayo roon si Theo, hindi pagod. Hindi wasak. Siya ay kalmado, determinado, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tao lamang, si Isabela. Isang malamig na kaba ang biglang naramdaman ni Isabela. Theo, anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang pagkagulat ay hindi maitago. Hindi siya pinansin ni Theo. Naglakad siya ng diretso patungo sa unahan ng silid. Chairman, mga miyembro ng lupon, humihingi ako ng paumanhin sa abala. Mayroon lang akong kailangang linawin. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa malaking screen sa harap. Ang unang lumitaw ay ang kopya ng kontratang iwinawagayway ni Isabela. Tama si Miss Montero, sabi ni Theo. Ang boses ay malinaw at malakas. Pinirmahan ko ang kasunduang iyan. Naramdaman ni Regine ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Pero ang hindi niya alam, pagpapatuloy ni Theo, ay hindi iyan ang orihinal na kontrata. Isang pag-click at isang bagong dokumento ang lumitaw sa screen. Mukha itong pareho, ngunit may mga naka-highlight na bahagi. Bago ko ito pirmahan, idinagdag ko at ng aking abogado ang isang maliit na sugnay na nakatago sa ilalim ng mga legal na terminolohiya. Tinatawag namin itong poison pill clause. Ano ang kalokohan to? Sabi ni Isabela, tumatayo na. Ang sabi sa Clause 11B, paliwanag ni Theo, hindi inaalis ang tingin sa screen, na kung ang alinmang partido ay mapapatunayang gumawa ng anumang aksyon na may layuning siraan ang reputasyon ng Arcelana Foods o ng mga executive nito, ang buong kontrata ay magiging walang bisa. At hindi lang iyon, tumingin siya kay Isabela, isang malamig at matalim na tingin. Ang clause ay magti-trigger din ng isang automatikong damage audit na nagbibigay sa Arcelana Foods ng karapatang buksan at suriin ang lahat ng financial records ng Montero Investments. Ang kulay sa mukha ni Isabela ay biglang nawala. Ang pagpapakalat ng pekeng balita tungkol sa ating mga sangkap,
Iyon ang trigger, Isabella, sabi ni Theo. At ngayon, oras na para pasabugin ang bomba. Sa kanyang cellphone, pinindot niya ang send. Sa isang iglap, lahat ng tablet at laptop ng mga miyembro ng board ay tumunog. Isang email mula sa opisina ni Attorney Diaz. Ang subject, Activation of Poison Pill Clause 11B. At kasama ng email, isang attachment, ang paunang resulta ng audit, mga bank record, mga dummy account, at ang malinaw na ebidensya ng plano ni Isabella para sa isang hostile takeover sa pamamagitan ng market manipulation. Lahat ng kanyang pandaraya, hindi lang sa Arcelana Foods, kundi pati na rin sa iba, ay nakalantad. Hindi totoo yan. Sigaw ni Isabella, ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit huli na, ang ebidensya ay nasa screen na. Ipinapakita ang daloy ng pera, ang mga kasinungalingan, ang 10 taon na paghihiganti na nauwi sa kanyang sariling pagkawasak. Security! Mahinahon na, sabi ng chairman sa intercom. 2 security guard ang pumasok. Si Isabella ay napaupo. Talunan, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa isang iglap. Habang inilalabas siya ng mga gwardiya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Theo. Sinira mo ang buhay ko, sumagot si Theo. Sapat lang para marinig niya. Sinubukan mong sirain ang buhay ng asawa ko. Hindi ko yun hahayaan. Din nang may sara na ang pinto, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Dahan-dahang nagsitayuan ang mga miyembro ng board, lumapit kay Regine, humihingi ng paumanhin, nag-aalok ng suporta. Ngunit hindi sila naririnig ni Regine. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Theo na nakatayo pa rin sa harap. Matapos maubos ang mga tao sa silid, naiwan silang dalawa. Ang tagapagligtas at ang taong iniligtas niya. Ang traidor at ang taong pinagtaksilan. Nagkatinginan sila sa haba ng mesa. Dahan-dahang naglakad si Regine palapit kay Theo. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan nito. Tinitigan niya ang mga mata ng kanyang asawa. Mga matang naglaman ng napakaraming sikreto. Itinaas niya ang kanyang kamay. At isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Theo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Hindi gumalaw si Theo. Tinanggap niya lang ito. Pagkatapos ng sampal, ang lakas ni Regine ay biglang nawala. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. At ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Napahagulhol siya. Hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa sakit. Ang sakit ng lahat ng pinagdaanan niya. Nakatayo lang si Theo. Hinahayaan si Regine na ilabas ang lahat ng sakit at bigat na kinimkim nito sa loob ng maraming linggo. Ang bawat hikbi nito ay parang isang suntok sa kanyang dibdib, isang paalala ng sakit na idinulot niya, kahit pa ang intensyon niya ay protektahan ito. Nang sa wakas ay humupa ang kanyang pag-iyak, nanginginig pa rin ang mga balikat nito. Dahan-dahan, itinaas ni Regine ang kanyang mukha. Ang mga mata ay namumugto at pula. Bakit? Iyon lang ang tanong niya. Isang salita na naglalaman ng lahat ng kanyang bakit. Bakit hindi nito sinabi? Bakit kailangang dumaan sila sa lahat ng ito? Bakit hinayaan nitong masaktan siya ng ganito? Huminga ng malalim si Theo. Oras na para sa katotohanan. Ang buong katotohanan. Pumasok tayo sa opisina mo, sabi niya ng mahinahon. Sa loob ng opisina ni Regine, sa katahimikan na tanging sila lang ang nakakarinig, ikinuwento ni Theo ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama. Ang sakit ng makita itong gumuho dahil sa pagtitiwala sa maling tao. Ang takot na nararamdaman niya mula pa noon, isang malalim na takot na baka may manakit sa mga taong mahal niya. Nang malaman ko kung sino si Isabella, paliwanag ni Theo, ang boses ay puno ng pagsisisi. At nang makita ko ang galit sa mga mata niya para sa'yo,
Natakot ako, Regine. Natakot ako na kung sasabihin ko sa'yo, susugurin mo siya ng harapan at alam kong masyado siyang tuso, gagamitin niya ang pagiging prangka mo laban sa'yo. Kaya nagpasya kang gawin ang lahat ng mag-isa? Tanong ni Regine. Ang pait ay naroon pa rin. Nagpasya kang hindi ako pagkatiwalaan? Hindi. Mabilis na sagot ni Theo, umiling. Nagpasya akong protektahan ka. Akala ko iyon ang tamang gawin. Akala ko kung ako lang ang masasaktan, kung ako lang ang magiging masama sa paningin mo, ayos lang. Basta't sa huli ay ligtas ka. Ligtas ang kumpanya. Tumingin siya sa mga mata nito. Mali ako, Regine. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Sa sobrang pagnanais kong protektahan ka, hindi ko nakita na ang pinakamalaking sandata pala natin ay ang pagiging magkasama. Natahimik si Regine. Ang galit sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng pag-unawa. Nakikita niya ngayon ang lalaki sa harap niya. Hindi isang taksil, kundi isang taong nasugatan din ng nakaraan. Isang taong kumilos dahil sa pag-ibig, kahit sa maling paraan, at tiningnan din niya ang kanyang sarili, ang kanyang pagiging CEO, ang kanyang pangangailangang kontrolin ang lahat, ang kanyang takot na magmukhang mahina. Hindi ba't yun din ang dahilan kung bakit hindi siya nagtanong ng mas malalim? Kung bakit mas pinili niyang maniwala sa ebidensya ng mata kaysa sa sinasabi ng kanyang puso? Mali rin ako, amin niya sa mahinang boses. Naging abala ako sa pagiging CEO. Naging abala ako sa pagpapatakbo ng lahat na nakalimutan kong maging asawa mo lang. Nakalimutan kong ang pundasyon natin ay hindi dapat perpekto, kundi dapat totoo. Lumapit siya kay Theo. Sa pagkakataong ito, wala nang pader sa pagitan nila. Hindi ko kailangan ng bayani, Theo, sabi niya habang inaabot ang kamay nito. Kailangan ko ng asawa. Kailangan ko ng kakampi. Hinawakan ni Theo ang kanyang kamay. Ang init nito ay tila isang pangakong hindi na muling bibitaw. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo rin ako, sagot niya. Nang gabing iyon, umuwi sila sa iisang bahay. Ngunit iba na ito. Ang katahimikan ay hindi na nakakabingi, kundi payapa. Ang espasyo sa pagitan nila ay hindi na isang bangin, kundi isang paanyaya. Natulog sila sa iisang kama. Walang nangyari, kundi isang mahigpit na yakap. Isang yakap na nagsasabing, nandito na ako. Isang yakap na humihilom sa lahat ng sugat na dulot ng mga salitang hindi nasabi at mga luhang pumatak sa dilim. Makalipas ang ilang linggo, ang Arcelana Foods ay unti-unting bumabangon. Ang katotohanan tungkol sa ginawa ni Theo para iligtas ang kumpanya ay naging isang alamat sa mundo ng negosyo. Ngunit para sa kanila, hindi iyon ang mahalaga. Isang hapon, nakatayo silang dalawa sa balkonahe ng opisina ni Regine, tanaw ang abalang syudad. Mas mahirap pala itong pagbangon ng tiwala kaysa pagbangon ng stocks, biro ni Regine. Ngumiti si Theo at inakbayan siya. Pero mas malaki ang balik. Sumandal si Regine sa kanyang dibdib. Dinarama ang tibok ng puso nito. Theo? Sa susunod na may bagyo, sabay tayong haharap, okay? Walang mag-isang magiging superhero. Hinalikan ni Theo ang tuktok ng kanyang ulo. Pangako, tayo ang magiging superhero team. Sa ilalim ng papalubog na araw, habang magkayakap sila, alam ni Regine na hindi ito isang perpektong pagtatapos. Marami pa silang aayusin, marami pang peklat na kailangang hilumin. Ngunit hindi na yon mahalaga dahil ito ang tunay na simula. Ang simula ng isang pag-ibig na hindi na nakabatay sa pagiging perpekto, kundi sa lakas na matatagpuan sa pag-amin ng kahinaan, sa tapang na magtiwala muli, at sa pangakong habang buhay na magiging magkakampi.